pinipilit kasi nila na ano eh. I tackled it earlier, pero balikan lang natin ng very, very quick. Ayaw nilang i-connect yung video game sa violent tendencies ng mga bata. Pero gusto nilang i-connect si PRRD sa violent tendencies ng mga bata. Nasabi nila, si PRRD daw, ni-normalize yung violence nung panahon niya. And they're not telling the entire story. PRRD was hard on criminals. 'Di ba? PRRD was very, very hard on criminals. O, anong ginawa ni PRRD? O, 'di ba? He brought back the streets to ordinary Filipino citizens. Sa mga hardworking Filipinos. 'Di ba? O, kaya ngayon, takot yung addict, pusher, at saka yung mga snatcher na magpakalat-kalat sa kalsada. 'Di ba? Kasi very hard siya. Tangina nyo, kapag kayo gumawa ng masama sa kapwa nyo Pilipino, yari kayo sa akin. Yun ang ninormalize ni PRRD. O sabihin nyo, hindi, violent kasi si PRRD. Well, yeah. Wala talagang space si PRRD doon sa mga taong kriminal. Ay pagka nilabanan nyo ang otoridad, hindi magdadalawang iisip si PRRD, makakatikim talaga kayo sa kanya. 'Di ba? Buuin nyo yung kwento. Yung sinasabi ninyo na matigas si PRRD or violent siya or whatsoever, it is directed to those people who are doing harm to ordinary Filipinos. Baka sasabihin ninyo, hindi, violent si PRRD, ganyan, etc. Ba't ninyo binubuo? Ang nilalabanan ni PRRD nun, mga kriminal. And this has quantifiable approval dun sa ginawa ni PRRD. Nung bumaba si PRRD, nag-agree ang sabay ng Pilipino dun sa kanyang mga methods. Diba? 91% approval rating, satisfaction rating. So whatever it was na ginawa ni PRRD nung panahon niya, nag-agree ang sabay ng Pilipino dun. To be fair naman dito kay Risa, I think ang gusto lang niyang makita talaga is yung effect ng violence sa mga video game sa mga bata. Ang problem lang kasi talaga dito is ginagawang main event ni Risa. When in fact, that should, yeah, it's okay you pay attention to it, pero dapat by the way lang yan. Kasi nga, mas maraming ibang mga factors na pwede nating pag-usapan kung bakit nangyari yung Tacloban incident. Like bullying, safety and security measures dun sa school, 'di ba? Parenting, 'di ba? Public school system. Ang daming mga bagay na that could have prevented that, 'di ba? Hindi kasi nila kayang aminin na may pagkukulang ang gobyerno sa pag-alaga sa mga bata, kaya sa games na lang isisisi. Hindi rin gusto nyo i-connect ang violent influence kay Duterte. Sabi ni Light_GJ. Hindi, gusto namin maintindihan bakit nyo kino-connect yung violence dun sa mga bata kay PRRD, Light_GJ. I would just like to understand, ano yung violence na tinuro ni PRRD sa mga bata? Kasi was there senseless killing during that time? Can you please explain? Kasi grabe rin yung hasty ng pag-connect. Ayaw nyong i-connect yung video games doon sa violent behavior ng mga bata. Pero gusto nyong i-connect si PRRD sa violence behavior ng mga bata. Diba? Nakikita nyo yung logic ninyo na sobrang faulty. Ayaw nyong i-connect yung video games sa violent behavior ng mga bata. Pero okay lang sa inyo na i-connect si PRRD doon sa violent behavior ng mga bata. Why? Ano yung direct correlation here?
Si Risa, I mean, gusto niya i-connect. Ah, okay. Oo. Ha? Anything you like? Cheeseburger, double cheeseburger, fries. Fries. Sige. Ayun. Summertime saga, hindi pwedeng iba. Ni Risa, I mean, gusto i-connect yung value. Oh, okay. Actually, since ni-remind ako ni Light CJ, yun nga, pinipilit kasi nila na ano I tackled it earlier, pero balikan lang natin ng very, very quick. Ayaw nilang i-connect yung video game sa violent tendencies ng mga bata. Pero gusto nilang i-connect si PRRD sa violent tendencies ng mga bata. Sabi nila, si PRRD daw, ni-normalize yung violence nung panahon niya. And they're not telling the entire story. PRRD was hard on criminals. 'Di ba? PRRD was very, very hard on criminals. Anong ginawa ni PRRD? 'Di ba? He brought back the streets to ordinary Filipino citizens. Sa mga hardworking Filipinos. 'Di ba? Kaya ngayon, takot yung addict, pusher, at saka yung mga snatcher na magpakalat-kalat sa kalsada. 'Di ba? Kasi very hard siya. Tangina nyo, kapag kayo gumawa ng masama sa kapwa nyo Pilipino, yari kayo sa akin. Yun ang ninormalize ni PRRD. Sabihin nyo, hindi, violent kasi si PRRD. Well, yeah. Wala talagang space si PRRD doon sa mga taong kriminal. Ay pagka nilabanan nyo ang otoridad, hindi magdadalawang iisip si PRRD, makakatikim talaga kayo sa kanya. 'Di ba? Buuin niyo yung kwento. Correct. Yung sinasabi ninyo na matigas si PRRD or violent siya or whatsoever, it is directed to those people who are doing harm to ordinary Filipinos. Baka sasabihin ninyo, hindi, violent si PRRD, ganyan, etc. Ba't niyo binubuo? Ang nilalabanan ni PRRD doon, mga kriminal. And this has quantifiable approval doon sa ginawa ni PRRD. Nung bumaba si PRRD, nag-agree ang sabay ng Pilipino doon sa kanyang mga methods. Diba? 91% approval rating, satisfaction rating. So whatever it was na ginawa ni PRRD nung panahon niya, nag-agree ang sabay ng Pilipino dun. It was working. Sasabihin nyo, 91% nag-agree sa violence? That's not how the people saw it. That's totally different argument. Fighting crimes versus disseminating violent ideas. Correct. Kasi ine-equate ninyo yung policies ni PRRD as if senseless killing yung nangyari. As if walang direksyon yung kanyang mga directives. At least as if walang purpose. And the purpose is safety and security. Do not forget that. Naging hard si PRRD, naging harsh si PRRD towards criminal. Buuin niyo yung sentence. Buuin niyo yung sentence. Sa mga kriminal siya, naging harsh. Kaya nga naging safe yung environment nun eh. So it is not as if na parang sinabi niya, ay hindi, magpatayan lang kayo dyan, magano lang kayo dyan. Walang ganun. Walang ganun. Kaya yan, ma-prevent kung meron silang 911. Sa Davao, may nakadeploy na CSU, kada school, yun yung connect sa 911 kapag nagkaroon ng gulo at aware ang mga bata na kapag may gulo, alam nila may re-responde. PRRD is like a traditional tatay na strict pero cool at matapang, kaya nga tinawag siyang Tatay Digong. Connected si PRRD sa violence ng mga bata pero yung disiplina ni PRRD at pagmamahal sa bansa hindi pwedeng i-connect. And by the way, si PRRD ba ang kasama ng anak nila sa bahay? Yayaban nila si PRRD, sabi ni Mikel Yuri. Correct! 'Di ba? Propaganda, Miss Joey, yan ang galaw ng DDH. Hirap na hirap kasi mga DDH na ipagtanggol ang administrasyon ni BBM. Kaya lahat ko-connect na lang sa Duterte. Nahihirapan na talaga sila lumabas ng realidad na si PRRD na magaling na leader. You know, there are,
yung mga supporters ni even sa akin nga alam nyo naman ako, minsan rin ako, posporo rin ako dahil nagliliyap talaga ako pagka meron akong nakitang tatanga-tanga, ganyan-ganyan, as in talagang nagre-react talaga ako and may temper ako sa mga sa mga engot, 'di ba? But I am very surprised na ang dami kong nakakausap ng mga followers ko who are very soft-spoken, na hindi nagmumura, hindi, and many of them medyo mga bagets din, o mga Gen Zs rin, na they listen to me. It doesn't mean that they speak like me. Hindi automatic yun. Kasi nakakatawa lang na hindi nare-realize nitong mga DDH that when they think that way, na kung ano yung napapanood, yun yung magta-translate sa behavior nila. Because that is very reductionist view of human capabilities. Na parang, pag narinig mo yan, imimimik mo yan. Ano ka, toddler? Diba ang toddler ganun mag-isip? Nagmimimik lang ang toddler Kung ano yung nakikita niya, exactly, ganun lang yung ginagaya niya. Diba? And that's the mind of a 1-year-old, 2-year-old, 3-year-old toddler. Diba? So, anong tingin niyo sa mga tao? Anong tingin niyo sa mga Pilipino? Anong tingin niyo sa mga 14 years old, 15 years old na naglalaro na toddler pa rin ba yan? Na hanggang mimik-mimik lang ang kaya nilang gawin? Hindi nila nare-realize that they are also insulting that they are also insulting their audience when they reason out that way. Yes, yung mga palabas sa TV network, parang cool lang makipagbarilan. Nagbago nga kapatid ko dahil takot sa tukhang kaya love na love ko talaga si PRRD. Lahat nagsisimula sa bahay, lalo na sa mga bata. The timeline does not agree with their proposition. The perpetrators in Tacloban are only 15 and 14. Ergo, during PRRD's war on drugs, they were only 7 and 8 years old. They were just grade 2 then. Correct! Tingin nyo may oras makinig kay PRRD yung mga bata na 7 years old? Diba? Sa Dota nga may term pa na double kill, triple kill. 14 at 15, even 10 years old, marunong nang mag-online shopping. Ano ba kayo? Correct! Di ako pala mura, Miss Joey, pero pag ikaw nagmura sa mga katangahan at kabobohan ng iba, ikaw nagiging voice namin at dahil dyan, salamat. You're very welcome. Ayan, excuse na lang yung bata pa. Yung HIV cases nga ng teens, yung HIV cases nga, mga teens din nagpapataas. Correct! Marunong nang mag-chok-chok Tingin ninyo, di pa nila alam yung ibang mga bagay. Mas makamundo pa nga sila kaysa sa akin. Diba? Dapat pagbawalan na din, dapat mga telenovela kasi nang aapi yung mga kontrabida. True. Ayun. Anyway, Hosha, maraming salamat sa inyong pakikiisa sa aking live ngayong gabi. And magbubukas ako ng tindahan very soon. Please, antabay lang kayo. At marami lang akong ginagawa. But I'm gonna be back stronger than ever. And mas magandang format. Ang Bilbil Joey. Nakita niyo ba? Saan niyo nakita yung Bilbil ko? Talaga ba? Nakita niyo yung Bilbil ko? Nakita niyo yung Bilbil ko? Diyos mio, Marimar. Ay. Zuri na. Ayan. Pero huwag kayong mag-alala, pag naubos yan, ipapakilala ko sa inyo uli ang aking bilbil. Ang hirap masolve ng problema ng Pilipinas kung puro sisi sa Duterte. Hindi inaalam ang true root cause. Kawawang Pilipinas. Totoo. Yun yung nakaka-frustrate Yun yung nakaka-frustrate. I think I wrote about it a couple of days ago na yun yung bullshit dito sa sa Pilipinas. We cannot deep dive on our current problems kasi every time na merong social issue, they look at it as a political opportunity to smear the Dutertes.
Kung ganyan lang rin pala yung ano natin, kung ganyan lang rin pala ang labanan, wala na tayong masasolve na problema. 'Di ba? Yung pang surf body sana. Tingnan natin kung makakarating tayo dyan. Ayan. Okay? Regards kina Pao, walang kwentong barangay. Don't go white ribbon rally, guys, just for your safety na din. Well, I think if they are if there are statements na nagsasabi na DDS are not welcome, kineso, siguro para sa safety na lang siguro ng lahat. Go somewhere else, assemble somewhere else. Ganon. Kami, nakita sa bilbil kanina nung sumandal ka habang kausap mo kasama mo. Ganun ba? So many topics that should unite the Filipino people. So many topics that should unite the Filipino people are being placed for division. Very sad. Joey, may info kami. D for real accountability. Ayun. So anyway, mag-ingat kayong lahat. Stand by. Let's see what's gonna happen tomorrow. I think if there are statements na nagsasabi na wag pumunta, yung mga DDS, ganyan-ganyan, if you're gonna conduct a rally, it should be in a different location just to be safe. Kasi ayaw natin ng violence ayaw natin may masaktan. And importante, safe lahat ng mga Duterte supporters. Ang Makabayan Black nagsabi DDS not welcome. Hindi naman, Makabayan ba yung ang alam ko Makabayan yung hindi welcome dun sa white ribbon movement. Miss Joey, kumusta ang mga Italians? Basta alam ko yung mga Italians, galit sila. Hindi sila masaya. At ang Italians na galit at hindi masaya ang nakakatakot na Italians. Ayun. For me. Kung nasan yung mga Italians, doon ako. Kung nasan ang mga Italians, nandun ako. Yan yung non-negotiable sa akin. Ma'am Joey, may kwenta kong isi-share sa'yo to get your thoughts. Sabi ni Tony OV Vlogs. I-PM mo sa akin. Kahit pa hindi welcome DDS, di pa rin nila alam kung DDS ba o hindi ang pupunta, baliw sila. Italian me, like ko sumama if pasta party kami. If there are, kasi yung PDP Laban nagtawag Yung PDP Laban nagtawag ng rally. Ang sa akin lang, kung may mga magpupuntahang mga Duterte supporters, assemble in a different location. Iwasan nyo yung mga Makabayan Block, kung saan sila pupunta, just to be safe. Just to be safe. Sabi ni Carlex, makapag-bike bukas sa rally, mag-o-observe lang. Sabi ni Carlex. Kasi Carlex, parang pusa. Ayan. Dapat ba tayo kabahan sa impeachment, Ma'am Joey? Sabi ni Mins. No. No. Okay. Yung impeachment trial ni VP, in-explain ko na to sa mga previous video, no? Yung impeachment trial ni VP is different. Bakit? Kasi may pagkakataon si VP na mag-clapback Pwedeng mag-clapback si VP dyan. Yung mga, kunwari, may pa-under yung prosecution, may mga kabubuhan silang mga gagawin, or ganyan-ganyan. Yung lawyers ni VP would have an airtime to explain themselves. VP, if called upon, by the impeachment court, she can speak and defend herself. So, si Inday pa naman, bigyan mo lang ng microphone, matindihan kong clapback. 'Di ba? So,
ang original goal nila sa impeachment trial ay pahiyain si VP Sara. I don't think they can achieve it simply because Inday Sara can speak and defend herself during the trial. Okay. So, yung original nila na goal na islander si Inday Sara, pahayain si Inday Sara ng bonggang-bongga, meron tayong opportunity to push back dyan eh. Kasi nga, makapagsalita ang mga abogado, makapagsalita si Inday. At mas malaki ang chance natin na ma-push back natin yung narrative. Okay? Ngayon, yung another layer dyan is, makukonvict ba si Inday Sara o hindi? And I think it's very difficult for them to convict Inday Sara. Kasi nga, kailangan nilang tablahin, grabing bend the law yung gagawin nila para pababain nila yung voting requirements. I don't think they can reach 16 para i-convict si Inday Sara. And I don't think they can change the rule. Kasi pag change nila yung rule, sobrang balahura. So, medyo difficult yan na kung mangyari ba yan o hindi. Mahirapan sila dyan. Even if they're going to hurdle yung 16 na votes at for some reason, from some magical bend the law doing, makonvict nila si Inday Sara sa impeachment, I don't think it's going to affect the trust rating of Inday Sara. So, what does that mean? Ibig sabihin, yung endorsement power ni Inday Sara will be very much alive by 2028. Hindi rin assurance yun na mananalo sila sa eleksyon ng 2028. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, while we have to watch and monitor the impeachment trial of Inday Sara, do not forget na ang ultimate goal nila dyan ay manatili sa kapangyarihan. Whether through election or through term extension. So yun. Sabi ni Chio Bulakenyo, I'm a gamer myself at kung totoong nakakapekto ang mga violent games sa tao, sana pati ako dahil sa sobrang hilig ko sa mga first or third person shooter games like MW, Counter-Strike, GTA at Max Payne. And I think it only takes 9 votes to acquit VP and we have that number. Mas prefer ni Attorney Topacio at Panelo si Win mag-preside. Why kaya sabi ni Butter Cheese Loaf? I think it was Attorney Delgra who I had the chance to no. Si Attorney Vista yata yon. Yung better pagka tanga yung magpa-preside ng impeachment. Better na tanga yung sorry for the term. Better na yung kasi at that time si Tito Soto better na si Tito Soto yung magpe-preside ng impeachment or someone na stupid enough na walang kaalam-alam sa batas na gagawa ng katangahan ng mga desisyon sa impeachment. Bakit? Kasi it will delay the impeachment Dahil every time na may gagawin silang stupid, that's going to be a Supreme Court case. So madedelay. So mas maraming butas, so mas maraming way para ma-question sa Supreme Court. At mas malaki ang chance na ma-invalidate ang proceedings. So, following that logic, I think that's what Attorney Topacio and Attorney Panelo are gunning for. Ayan. Na better kapag legally stupid yung maghawak ng impeachment. Kasi mas maraming room for error. Mas maraming room for error, mas malaki ang chance na ma-invalidate ang proceedings. Ayun. Bukod sa Italian pasta party, kumusta naman ang tiyula itong party? Parang meron silang mga sunod-sunod na tiyula itom na niluluto. Di ba nung 25, nagkaroon na sila ng massive rally sa Cotabato. Ayun. And they are angry. And yung una kasi nilang rally, parang maraming nag-attend. Yung pangalawa na lang rally, mas maraming nag-attend. Ngayon, I think the more na hindi nila ibibigay yung demand ng mga kapatid nating Muslim, mas lalo silang magwawala. And
You do not like upset Muslim community. Ayun. Ayan. Better na hindi lawyer. Yes! Better na hindi lawyer. Yes! Mas makalat, mas masaya. Ayun. Maganda tanga para mas masaya. Yes, 900k attendees sa Tiyula itong party. Sabi ni Butter Cheese Loaf. Ayan. Sana ikulong nila si Marcoleta at Robin para tuloy ang party. Kumambyo sila kay Marcoleta. 'Di ba? Di ba sinabi, hindi, walang warrant of arrest kay Marcoleta, kineso, ganyan. Pero di ba si Marcoleta, sinabi niya, yes, I already received an information na ito ang balak nila. Hamunin nila yung Italy. Gusto ko nga si Matibag pumunta sa Italy. Pasukin nyo yung Central. Diba? Kung sure na sure si NBI Director Matibag, sugurin nila yung Central. Sana gawin niya. Para makita niya hinahanap niya. Pero I felt na kumambyo talaga sila. Kasi after kumalat ng bonggang-bongga, and I think they felt the galit of the Italians. Kasi ang alam ko talaga galit na galit sila eh. Kasi ayaw nilang makipag-usap. Hindi sila nakikipag-usap. So, alam talaga nila na galit. Di ba nung week na yon na pinag-usapan natin na galit yung mga Italians, binawi nila yung kwento na papa-aresto si Marcoleta. Diba? Bakit? Takot kayo eh. Ilang beses na ba nilang sinugod ang Italy sa history? Ilang beses na bang nasugod ang mga Italians? Nagtagumpay ba sila? Ang batting rate na magtatagumpay sila sa Italian is almost 0. Sugurin nila ang Central para makatikim sila ng Italian job. Oo. Kaya nga ako dapat talaga encourage natin si Matibag eh. Nasugurin ng Central. Sugurin mo na. 'Di ba? Sugurin mo na. Time ni Cory, sinugod ang Central pero di nagtagumpay. Meron rin yan sa panahon ni Marcos Sr. Meron rin yan nung panahon ni Pinoy. 'Di ba? Sabi ni Angat Pinoy, boiling na ang arm. It's going to explode. Yes. And it is the fault of Anton Lagdameo. Grabe ang galit nila doon. Ayun. Miss Joey, how about Senator Robin? May balita ba na may warrant of arrest na ba siya? And if meron, what will Muslim community will do? I do not know, Romy, kung anong gagawin ng Muslim community. What I know is that nung nag-ikot-ikot kami sa Mindanao, okay, yung mga kababayan nating Muslim, nung nalaman nila na natay kami naman is supported by Senator Robin Padilla, hindi kami nahirapang magpaliwanag. No, Pao? Paano na napunta tayo sa Marawi? Punta kami sa Marawi. Ang tanong lang ng mga Muslim, ito ba yung kay Robin? Ito yung kay Robin? Grabe ang pagmamahal ng mga Muslim kay Senator Robin. Nung nag-ikot-ikot kami sa Mindanao, lalo na nagpunta kami sa Marawi, kukuha kami ang daming signatures doon. Yun lang ang tanong ng mga Muslim. Ito ba yung kay Robin? Ito ba yung kay Robin? Ayun. Hi, Tita Benji! Maraming salamat. Here to support you, Ma'am Gandang Joey. Dad is a fan. Hi, Dad! Ay, Benji Espinosa pala.
Benj Espinosa. Akala ko si Tita Benji Pugales. Ayan. Hello po and hello po kay Dad. Ayun. Miss Joey, pa-update naman ako kay Lagdameo, di ako informed. Hindi kasi ang nirereklamo nung mga taga-bar. Masyado nakikialam si Anton Lagdameo. Ayun. Yun yung reklamo nila. And meron na kasing comprehensive agreement on the Bangsamoro. Ito yung pinirmahan nung panahon ni PRRD 2019. So what they wanted is to fully implement that agreement. Kaso nga lang, sa side ng government, since nagbago nga yung administrasyon, hindi na i-implement yung part ng agreement na yon with the Muslim leaders. So yun yung kinaka-frustrate ng mga Bangsamoro. Ayan. Done na ako sa Italian party, interested na ako sa Tiyula Itum, pero I hope hindi ito mauwi sa katulad ng Jabida Massacre. Hindi naman. Bench po, ha, my dad's name is Jonathan. He said hi. Hi, Daddy Jonathan! Hello po sa inyo. Shout out. Mocha Princess, maraming salamat sa pa-super sticker. Hindi naman MILF or Muslim si Magdaleo, ha? Bakit siya nakikialam? Parang yun kasi yung binigay sa kanyang, yung task ng Malacanang. Walang kwento-kwento sa kaparangan, mga naririnig-rinig lang naman natin bilang chismosa. Na-emasculate daw kasi talaga before si Anton Lagdameo daw. Kasama daw talaga siya sa processes sa Malacanang. So kapag kunwari, merong mga pirmahan or whatsoever, ganyan-ganyan, kasama daw talaga siya sa queue ng pipirmahan. But eventually, he was emasculated. Nabawasan yung kapangyarihan niya. And he was given a specific area of responsibility. Yung na-assign sa kanya is BARM. Kasi nga, taga Mindanao rin naman si Anton Lagdameo di ba? But, ayun na nga, medyo naging complicated dahil hindi siya nagustuhan ng mga leaders doon. They can't touch Marcoleta. Sa Mindanao, Bongo, De La Rosa, and Robin. Mical Ferraren here, sabi ni Angat Pinoy. Kung malipit lang ang Mindanao sa Luzon, baka bumaba na si Bong at matagal na. Muslim people are easy to unite when they have their own conflict internally. Maraming salamat Sir Raymond Leonin. Salamat po sa pa-super sticker. Ayun. Ayun lang. So, hindi ko alam kung anong gagawin ng mga Muslim, no? Kapag kunwari kinulong nila si Robin or whatever. Hindi ko alam kung ano gagawin ng mga Muslim. Pero ang alam ko, mahal na mahal ng mga Muslim si Senator Robin. Because Senator Robin's contribution sa peace process sa Mindanao, especially dun sa mga Muslim, ay hindi talaga matatawaran ng siyensya. Ganon siya ka-importante dun. So, I don't think iiwanan ng mga Muslim si Senator Robin. Pagkatapos, buti ba sana kung ano kasi, no? Buti ba sana kung yung ikukulong because of some legal reasons, purely legal reasons. But we know that they're just using the legal, the legal processes for political purpose. 'Di ba? Nagulat ako nung nagpunta si APC aka Young Sheldon sa Mindanao kasi pinagkaguluhan siya. Mahina kasi siya doon kasi may anti-Muslim reputation daw. Sabi ni Butter Cheese Loaf. Tapos sinamahan pa siya ni Senator Robin. Well, I think because to be fair dito kay Alan Peter Cayetano, what he did in the Senate is really heroic. Yung yung pagbuo ng Independent Senate. Grabe rin yung tayado ni Alan Peter Cayetano. And I am very, very proud of him. And napabilib talaga ako ni Alan Peter Cayetano doon.
Tama, una hindi ko gusto si Robin, pero nakita ko at nalaman ko kung paano niya tinrabaho ito, sabi ni J. Matthew. Eto no, si Senator Robin, hindi siya eloquent. And probably yung parliamentary skills ni Senator Robin is not the best. Hindi siya talaga yung parang magaling makipagdebate sa English or whatever, ganyan-ganyan. But if you're going to look at Senator Robin's work in the Senate, yung mga issues na finorward niya, mga issues na ni-raise niya sa Senate, are actually very, very helpful do sa mga current problems ng Pilipinas. At when it comes to reform issue, si Senator Robin yung talagang the best person to explain what are our problems structurally sa presidential system. Ganun. Hindi mo maiisahan si Robin pag sa usapang reform. I'd rather support Robin who's patriotic than the DDH senators combined. Yeah. Same. Si Robin patriotic talaga. Grabe talaga. And ito. Si Senator Robin, basta usaping PRRD, walang question sa kanya. Walang question sa kanya. Nung pinitch namin kay Senator Robin yung idea ng signature campaign for PRRD, alam mo, sabi niya, basta para kay PRRD, go tayo dyan. Sabi niya ganun, paano ba yan? Mapapakilos ba natin ng Supreme Court dyan? Eme, ganun. Sabi namin, sir, hindi natin alam. Pero, mayroon tayong quantifiable proof ng suporta ng mga tao kay PRRD. And it's better to have that than do nothing. Sabi ni Senator Robin, hindi, sige, maganda yan. Makita natin yung mga tao, makita natin yung pagmamahal ng mga tao kay PRRD. And that's what tayo kami naman accomplished. Nakita namin, nakasalumuhan natin yung mga kababayan natin, pumipirma, umiiyak, naghahayag ng pagmamahal nila kay PRRD. I don't think any politician can achieve something like that. And we were able to document it. Tapos, si Sen Robin, grabe talaga yung support niya. Sabi niya, hindi, basta kay PRRD support. Walang hindi ko mahirapan sa kanya. Tapos no? Di ba? Si Senator Robin, tinatanong lang niya, nasan kayo? Sige, punta ako dyan. Ganun lang. Hindi kami yung parang, sir, baka pwede naman kayong pumunta. Sir, walang ganon. Diyos ko, pagdating kay Robin Padilla, hindi siya ganon. Pag nakita niya na parang, I like what you're doing, I'll be there. Ganon si Robin. Hindi namin siya kailangan parang pakiusapan, magmakaawa. Sir, tulungan niyo kami. Ganun. Letter, ganun. If he believes in what you're doing, he'll be there. Doon ako napahanga ni Senator Robin. I think pagdating sa puso, Senator Robin is number 1 in the Senate. He's not assuming or feeling entitled. Yes! Nung nagpunta kami kasama namin si Senator Robin dun sa Negros Nung nag-ikot-ikot kami sa Negros nung pagkatapos nung Typhoon Pinyo. Ganon. Sobrang unassuming alam niyo, sobrang pagod namin nung nag-ikot-ikot kami sa Negros. Hindi man kami nag-breakfast, hindi kami nag-lunch, kumain kami 10:00 na ng gabi dahil dun sa haba nung activity namin nung araw na yon. Wala ka narinig kay Sen Robin na complaint, hindi siya nag-inarte, hindi siya nagpa-VIP, hindi siya Ang lunch natin nun, nilagang itlog, no? Dun sa bridge. Oo. Tapos, hinahanap namin si Senator Robin. Nagkakape na siya sa sari-sari store. Ano Sen Robin? Ayun, nagkakape na. Ganon. Wala talaga. Si Sen Robin parang pang-5 anak ni PRRD. Oo. Agree. Oo.
Nakakatawa itong prosecutor ng ICC, hindi wala kompleto o buo yung kaso ni PRRD pero nakakulong na siya. Sabi nila sa judge, nangangalap pa sila. Syempre, hindi ibabalita sa mainstream media, sabi ni J. Matthew. Sabi ko nga sa inyo, ICC is bullshit. Nothing's gonna happen in the ICC. Iko-convict nila si PRRD whether may evidence o wala. Kaya nga natatawa ako dun sa mga nagsasabi na ito yung sinabi ng judge. Or, kahit anong sabihin ng judge na yun. Wala yung bearing sa atin. Diyos ko po, we already know the direction. Hindi magiging fair ang ICC judges. Kinuha nga nila dito ng illegal eh. Kinuha nga nila dito ng illegal, di ba? Senator Robin understands the Mindanao situation like the back of his hand and sincere siya about it. Senator Bato and SBG are from Mindanao, but Robin, who comes from Luzon, legitimizes the needs of Mindanaoans. Well said, Blackheart. Totoo. Ayun. Hi, Mono! Hello, Mono! Ayan. Hello, Mono. Siya, sige na, na tayo, mag-end live na tayo kasi kailangan ko na umalis. Hindi pa kakain pa tayo. Hindi pa ba? Diyan sa baba. Ayun. Ayun. Hi, Sarsyadong Galunggong. Ayun. Pumuputi na ako, friend. Pumiputi ka ng friend. Tita, mas pakita mo yung... Tinahanap nila yung yung chan ko. Bilbil? Yung bilbils. Hindi kasi bad posture lang yun. Huwag niyo ako i-judge. Ayan. Pagka good posture ako, hindi masyado... hindi mataba pa rin. May bilbil pa rin. May bilbil pa rin. Sige, Makdo. Oo. Pero wait lang kayo. Mauubos na to. Wait lang. Ayan, mag-gym ako ng... Gym tayo sa Kasi natin bukas text kita. Ganyan tayo. Sige. Pero ako pa mag-tears in heaven. Oo, di ba? Kasi wala pa na. Oo. Pagdala ako. Ayan. Ate Joey, sino yung kasama mo dyan? Si Pao. Pao, mag-hi ka. Hello! Miss Joey, anong meron sa Unitio Moreno? Share naman. Wala na dapat i-share. But still, maganda ka, Joey. Face card muna tayo habang mataba. Ayun. Miss Joey, sana imbestigahan ni Risa kung bakit naghadukin si Mama Lenny. This is a long fight. Yeah, it is. Apaka-fresh ni Pao. Na-backlash si Risa by gamers, deserve talaga boba totoo. Sabi ko nga, ngayon lang na-discover na tanga si Risa. Matagal na namin alam na tanga yan. Naku, mawawala na naman yung ads na naman tong YouTube channel ko. itong video ko na to. We stick together much more. Pagbintangan pa Joey na pregi, mga lapasta. Nakita ko yun. Na- Pero may nag-comment sa'yo na parang... Hindi kasi kumakain ako ng yung Bex and Jerry na kumain ako ng Bex and Jerry's na Chips. Beck and Jerry's Na chips. chicharon mushroom. Sarap, binalikan ko ng video, parang, sarap nga nung kain ko. Ang gana-gana nung kain ko, besh! Kasama ko si Kuya Miko. Saan pumunta sila? Sa The Beck and Jerry's? Oo nga. Ang tawag dito, may sila, Bioskin. Yeah. Bioskin and Beck and Jerry's. Ayan. Mga social entrepreneur ito from Davao. And they have local ingredients. Main ingredients nila ay coconut, chocolate, Plant-based. and Cacao, diba? coconut, cacao, and coffee. Ayun. So, meron silang mga ina-adopt na mga farmers. And para ma-ensure yung pagbili nila ng yield ng mga farmers na yun, hindi sila mahirapan sa merkado, etc. And then they use it as their raw materials. So nagbebenta sila ng mga chocolate products, nagbebenta sila ng mga beauty products using chocolate, coconut, and Cacao.
Hindi, yun na nga yun. Coffee. And coffee. Ayan. Pagkatapos, may mga food rin. So, check nyo Bioskin and Bex and Jerry's. Bex. Beck and Jerry's. Ayun. Beck and Jerry's. Correct. Ayan. Malapit na birthday mo, Miss Joey. Uy, ano ka ba? February pa birthday ko. Kami ang Oo. Si Pao. Malapit ang birthday ni Alvin din. Pao. And Alvin. Ayun. Umakyat ba si 2 centimos? Hindi aakyat yun. Parang teacher ko dati si Virus, teacher sa science, pero puro dasal, nagtitinda ng kung ano-ano na parang tulir. Post mo sa FB, Ate Joey, support namin. Ay, sige. Oo. Ayun. Local lang yung Bioskin. Oo. Local lang siya. Very local. Pero palaban yung mga products nila. Meron silang sunscreen, May skin. meron silang lahat. From shampoo to soap. Shampoo, soap, mga hair treatment, ganon. Marami silang product. Okay, bye. Let's eat. Ayun. The current set of ICC judges has different approach. May mga positive direction kasi kina-question yung mga evidences ng prosecution. Bakit pa tinitingnan documents si PRRD? Monitor niyo si Alvin, sabi ni Ramson Arenas. Well, so totoo lang sa akin okay fine, pero I do not really trust them. Even if bago yung set nung... If they're going to release PRRD, then well and good. Pero the fact that they kept PRRD in detention without complete set of evidence is fucking injustice. So parang ngayon, kina-question nila, kina-question ninyo, pero hindi pa rin, di ba? Detained pa rin si PRRD. So parang sa akin, luto na yan, yung ICC na yan, luto na yan. Ben and Jerry's ice cream ang lumalabas, sabi ni, sige, i-share ko sa Facebook. At saka dito sa basta kapwa DDS product matic support. Ay, sabi ko sa inyo, sobrang DDS. Sobrang DDS. Bioskin, Beck, and Jerry. Meron ka bang sample dyan, Beck? Wala ba? Hindi ba Yung Beck and Jerry's and... Wala eh. Ay, oo nga pala, iniwan. Oo nga pala. Ako pala yung may... Bukas sa upload namin ng pictures. Oo. Bukas i-upload namin yung pictures. Kana. Ay, wali dito. Ayun. They're just playing us for social media. Will mellow down against them. Oo, feeling ko. Kasi sa akin unacceptable na parang, putang ina nyo, alam nyo pala na kulang yung ebidensya. Ba't yung kinulong yung tao? Ba't yung inaalaw na nasa detention pa rin si PRRD? So parang yung sabihin nila, ayan, thank you, Carlex. Ayan, Bioskin PH. Ayan. Pero sa akin parang, sige, sabihin na natin na parang, ngayon, kina-question nila. Udol kayo. Tangina, dapat unang-una palang kinwestiyon nyo na yan. Nung tinurn over sa inyo, ang sabi ni Lacanilaw, NA daw, yung was his right respected, was he presented before the competent judicial authority? NA yung sagot, pagkatapos tinanggap nyo pa rin. Tapos ngayon, questionin ninyo, papasok na tayo ng trial state. Tapos ngayon, aaminin ninyo na hindi kompleto ang set of evidence, yet nakakulong yung matanda doon. Putang ina nyo. Sorry sa akin, wala na yan, hindi na ako mabobola ng mga ganyan-ganyan. Nagtatanong sila, lul. Wala, bullshit yung ICC na yan. Baka kaya nagaganyan-ganyan yan, baka siguro gustong makasingil sa Philippine government. Ayun. Ganon. Diba? May sakit si PRRD at advanced age pero di nila pinapakawalan. Habang ibang trip niyang ICC, dapat talaga kinikin din yan. Ate Joey, ask lang, ental ba talaga si Mary Grace Piatos? Oo. Yan ba mga bayaran, nagbebenta ng sabon at nagpapaabuloy, DDS vlogger lang sa Kalam? Baka magtanong pa mga anti-DDS kung DDS ba yung may-ari ng Bioskin, tapos di nabibili. Okay lang, mas marami tayo tsaka may pera tayo.
Do not know ang nilagay nila Kanilaw. Ay, oo, do not know yung nilagay niya. Pagkatapos tinanggap pa rin ng ICC. Ano ka bullshitan yan? Tapos ngayon magtatanong kayo, complete ba evidence? Ewan ko sa inyo, fuck you. Sarili niyong procedure, hindi niyo naintindihan. Diba? Ayun. Sa akin wala na yan. Yung threshold ko sa ICC is up until the interim release. The fact that they did not approve the interim release of PRRD, alam na. Diba? Ayun. Madam, love your kid. Maraming salamat. Maraming salamat po. Na, nakikita ko nga yung bill ko. Nakikita ko nga yung bill ko. Ayan. Okay. Anyway, tsaga-tsaga muna tayo. Face card muna tayo hanggang sa pumayat. Okay, kita-kita tayo next time. Kain muna kami. Bye.